Start na tayo. We shall meet at the end of life's road. The one who will judge every heart, every soul. Who is he who will one day sift the tares from the wheat? Jesus, our judge and our Savior. Call now, O sinner, on your coming judge to be here, even now, as your Savior. Fall now, Sige po, tayo po yung magsisimula na. So, tayo po yung pumasok na. At para mapagsimula na po tayo. and our Savior. Who is he who will end all the sin and the pain? The one who was dead, yet who rose up again. Who is he? Heaven praises that Walang sound. who was slain. Wala kayong sound, hindi ko kayo marinig. Okay lang. Gusto mo marimig kami? Oo, maririnig kasi sa live. So, okay lang. Okay lang. Nakamute kasi kami. Para ikaw lang marinig sa live. Okay. Hindi, gusto niya kasi marinig. Sige, okay. Wag mo lang i-mute. Okay lang. Wag mo i-mute. Wag mo i-mute. Hello, good morning po. Welcome sa ating Lord's Day Worship Service. Welcome natin, no? Welcome nga pala sa ating bagong magiging kapatid na si Stephanie Sacramento. Timing, no? Siya na pag-aralan natin, yung babaeng Samaritana. Timing sa nangyari. At narito ngayon si Stephanie Sacramento. So, request ko po na magsitayo po tayong lahat. I-open nyo ang inyong mga Bible sa Isaiah 32, verse 1 to 2 and 11. Mga awit 32, chapter 32. Mga awit chapter 32, verse 1 to 2 and verse 11. Okay, sige po. Kung nakahanda ng lahat, no, sabayan niyo ako sa pagbabasa. Sige po. Mapalad siya na pinatawad ang pagsuway, na ang kasalanan ay tinakpan. Mapalad ang tao na hindi pinaparatangan ng kasamaan ng Panginoon at sa kanyang espiritu ay walang pandaraya. Verse 11, magsaya kayo sa Panginoon at magalak kayong matutuwid at sumigaw sa kagalakan kayong lahat na matutuwid
sa puso. Manalangin po tayo. Okay, let us pray. Panginoon, salamat po sa umagang ito. Ang aming paggising. At kami ay naririto ngayon na nagtipon-tipon ay isang napakalaking biyaya na nanggagaling sa iyo. Panginoon, salamat. At sabi mo nga sa iyong salita sa Isaiah, ikaw ay sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng araw ay ikaw ay kasama namin. Lord, salamat dahil kami na nandito sa mundong ito na punong-puno ng kasamaan, punong-puno ng tentasyon. Kami ay iyong ginagabayan upang mapaglabanan, upang hindi mahulog ang mundong ito. Panginoon, salamat sapagkat alam namin ikaw ang aming Diyos, ang Diyos na mag-iingat sa amin, ang Diyos na palaging nandyan para sa kanyang mga anak. Panginoon, salamat sa patuloy mong paghahayag sa aming pastor kung ano ang nararapat sa iglesia mo dito sa Kabkaben upang maitama kami na iyong mga anak. Panginoon, ang lahat ng ito ay para sa kaluwalhatian mo, sa pangalan mo. Salamat. Ito ang aming panalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Okay, magpatuloy tayo sa Lumang Tipan. Please open your Bible, Isaiah 46. Isaiah chapter 46. Verses 8 to 13. Isaiah chapter 46, verses 8 hanggang 13. Sige. Pakitulungan si Stephanie. Isaiah 46, verses 8 to 13. Okay. So, sabayan nyo ako sa pagbabasa. Sabay-sabay po tayo. Sige po. Inyong alalahanin ito at maging tiyak. Isaisip ninyo uli kayong mga masuwayin. Inyong alalahanin ang mga dating bagay ng una, sapagkat ako'y Diyos at walang iba. Ako'y Diyos at walang gaya ko, na nagpapahayag ng wakas mula sa pasimula. At mula ng mga unang panahon, ang mga bagay na hindi pa nangyayari, na nagsasabi, ang layunin ko ay maitatag, at gagawin ko ang lahat ng aking kaligayahan, na tumatawag ng ibong mandaragit mula sa silangan, ng taong gumagawa ng aking layunin mula sa malayong lupain.
Oo, aking sinabi. Oo, aking papangyayarihin. Aking pinanukala at akin itong gagawin. Makinig kayo sa akin. Kayong matitigas ang puso. Kayo na malayo sa katuwiran, aking inilalapit ang aking katuwiran, hindi ito malayo. At ang aking pagliligtas ay hindi magtatagal. At aking ilalagay ang kaligtasan sa Zion para sa Israel na aking kaluwalhatian. Dumako na tayo sa bagong tipan. Sa 2 Timothy, 2 Timothy chapter 2. 2 Timothy chapter 2, verses 20 to 26. Second Timothy chapter 2, verses 20 to 26. O sige po. Okay na po. Okay. Sa isang malaking bahay ay hindi lamang may mga kasangkapang ginto at pilak, kundi mayroon din namang kahoy at luwad, at ang iba'y sa natatanging paggagamitan at ang iba'y para sa karaniwan. Kung nililinis ng sinuman ang kanyang sarili mula sa mga bagay na ito, ay magiging tanging kagamitan, itinalaga at mahalaga sa may-ari ng bahay, handa sa lahat ng mabuting gawa. Ngunit layuan mo ang masasamang pagnanasa ng kabataan at sundin mo ang katuwiran, pananampalataya, pag-ibig, at kapayapaan, kasama ng mga tumatawag sa Panginoon mula sa malinis na puso. Iwasan mo ang mga usapang walang kabuluhan at hangal. Yamang nalalaman mo na namumunga ang mga ito ng mga away. Ang alipin ng Panginoon ay hindi dapat makipag-away, kundi maamo sa lahat, mahusay magturo, matyaga. Tinuturuan ng may kaamuan ang mga sumasalungat. Baka sakaling pagkalooban ng Diyos ng pagsisisi tungo sa pagkakilala sa katotohanan. At sila'y matauhan at makawala sa bitag ng dyablo na bumihag sa kanila upang gawin ang kanyang kalooban. Salamat sa kanyang mga salita. Good morning. Dumako na tayo sa pag-awit ng mga himno. Magsiupo na po tayo. Sige, upo muna kayo sandali at tatayo po kayo ulit. Sige po, so patuloy po tayong tumayo. Okay, at tayo po ay aawit. So, napakaganda po talaga no, na i-express din yung ating pong pasasalamat at pagpupuri sa Panginoon sa pamagitan ng mga awit. At isa rin po ito sa mga bagay na magpapalakas po talaga sa bawat isa ng mga kapatid. So, una po nating aawitin mula po sa mga awit 113. Ito po ang paghahayag na wala na pong katulad. Walang katulad po ang
ating Panginoon. Okay? So, for the first song, let's sing, Who is Like the Lord? Let's start sing. Saints and servants, hosts of heaven, all creation, praise the name of the Lord. Night and morning, sing His glory now and forevermore. Earthly kingdoms, all dominions, bow before Him, praise the name of the Lord. None as holy, none as worthy, now and forevermore. Crowned with adoration, He is high above the nations. Who is like the Lord our God? Who is like the Lord our God? Sing verse 3. Our Lord Jesus, were our weakness to redeem us. Praise the name of the Lord. In His kindness, He will keep us now and forevermore. Crowned with adoration, He is high above the nations. Who is like the Lord our God? Raised us from the ashes, He has turned our grief to gladness. Who is like the Lord our God? Who is like the Lord our God? Sing high and holy. High and holy, meek and lowly. There is no one like you. Our Messiah here beside us. There is no one. One more time. High and holy, meek and lowly. There is no one like you. Our Messiah here beside us. There is no one like you. Crowned with adoration, He is high above the nations. Who is like the Lord our God? Raised us from the ashes, He has turned our grief to gladness. Who is like the Lord our God? Who is like the Lord our God? There is no one like our God. There is no one like our God. Indeed, walang katulad ang ating Panginoon. At sa ating pagpapatuloy, aawitin po natin yung bagong kanta, Jesus, our Judge and our Savior. Call now, O sinner, on your coming judge to be here, even now, as your Savior. Fall now, O sinner, on the mercy and grace of Jesus, our Judge and our Savior.
judge and our Savior. Call now, O sinner, on your coming judge to be here, even now, as your Savior. Fall now, O sinner, on the mercy and grace of Jesus, our judge and our Savior. Sing verse 2. Who is he who will end all the sin and the pain? The one who was dead, yet he rose up again. Who is he? Heaven praises as the Lamb who was slain. Jesus, our judge and our Savior. Call now, O sinner, on your coming judge to be here, even now, as your Savior. Fall now, O sinner, on the mercy and grace of Jesus, our judge and our Savior. Sing the bridge. For the Lord will come down, and the trumpet will sound at the mighty command of the Lord. And the saints will arise, meet the Lord in the skies, to be joyful in Jesus forever. Call now, O sinner, on your coming judge to be here, even now, as your Savior. Fall now, O sinner, on the mercy and grace of Jesus, our judge and our Savior. Of Jesus, our judge and our Savior. Amen. So for the last song, pasalamatan natin ng Panginoon na siya na hukom ay ngayon ating tagapagligtas. So as we sing, Jesus, thank you. 1, 2, 3, go. Sing. The mystery of the cross I cannot comprehend. The agonies of Calvary. You, the perfect Holy One, crushed your Son, who drank the bitter cup reserved for me. Sing your blood. Your blood has washed away my sin. Jesus, thank you. The Father's wrath completely satisfied. Jesus, thank you. Once your enemy, now seated at your table. Jesus, thank you. Verse 2. By your perfect sacrifice I've been brought near. Your enemy you've made your friend.
lover of my soul. Lover of my soul, I want to live for you. Lover of my soul, I want to live for you. For the last time. Lover of my soul, I want to live for you. Your blood has washed away my sin. Jesus, thank you. The Father's wrath completely satisfied. Jesus, Sing your blood. your blood has washed away my sin. Jesus, thank you. The Father's wrath completely satisfied. Jesus, thank you. Once your enemy, now seated at your table. Jesus, thank you. Sing once your enemy. Once your enemy, now seated at your table. Jesus, thank you. Tayo po'y magsiupo. Sige po. So sa ating pagpapatuloy, sa ating pagpapasalamat sa Panginoon, this time, pwede nyo pong ibigay yung mga handog nyo po. So meron pong box doon sa likod. So if anyone na magbibigay, so pwede po kayong makapagbigay doon. And sa mga online, we also have GCash account. So you can also give sa pag-send po through GCash. So, okay. At again, yun po ay mga ginagamit po natin sa pagtulong sa ating mga kapatid na nangangailangan. And so last time, meron po tayong nabigyan para po sa check-up and even sa gamot. So we praise God. Salamat po sa mga nagbigay. And then, we praise God also dahil sa mga binibigay ng bawat isa, nakabili po tayo ng mga tracts na ginagamit po natin upang pamigay po sa mga atin pong binabahagian ng Ebanghelyo. So, malaking tulong po iyon. And so, we praise God for that. So, patuloy nating pasalamatan ng Panginoon, tayo manalangin at pasalamatan sa mga ibinigay. Salamat, Panginoon, sa patuloy na provide sa bawat isa. Indeed, Lord, lahat ng ito ay para po sa iyong kalawalhatian sa pagpapatuloy ng mga gawain mo, Panginoon. And indeed, Lord, ito ay malaking tulong din sa mga kapatid na nangangailangan. Salamat, Father, for pagbibigay ng puso na gano'n ng kagalakan na magbigay at maghandog para sa iyong pangalan at tumulong sa mga kapatid. Purihin ka, O Diyos, sa patuloy na pag-iingat mo sa bawat isa. Maraming salamat. Ito aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, so ngayon, we will proceed na po sa salita ng Panginoon. And once again, Happy Lord's Day. Pakigreet po yung mga katabi, kaharap, nasa gilid. So, Happy Lord's Day. And again, welcome po sa mga bago nating kasama and even sa online. So, welcome and Happy Lord's Day din sa inyo. Okay, so sa ating po pagpapatuloy, para po sa kaalaman ng lahat, tayo po ay nag-aaral sa mga gawa or yung tinatawag na acts. So, yung mga gawa ay isa po siya sa mga libro na makita natin sa Bible. So, pakitulungan na lang din po yung mga bagong kasama natin.
So, paki-open po yung mga gawa, chapter 7 and 8. So, nasa bandang huli na po tayo sa chapter 7, mula po verse 51 and hanggang chapter 8, hanggang verse 8. Okay? So, babalikan natin yung sa chapter 7, verse 51, and magtatapos tayo sa chapter 8, verse 8. Okay? 7:51 po. Okay? Teka lang po. Okay. So, kung matatandaan po natin, last Sunday, atin pong natutunan na ang Panginoon po ang kumikilos sa lahat ng bagay. Tandaan niyo po, sa lahat po ng nangyayari, kapag sinabi ko pong lahat, as in lahat, okay? Sa lahat po nangyayari, ang ating Panginoon ay kumikilos po para sa kapakanan ng bawat isa na mananampalataya, and sa mas malaking pagtingin po is kumikilos po ang Panginoon para po sa kanyang iglesia. Pag sinabi nating iglesia, that's the church. Okay? Now, para po sa kapakanan ng bawat isa, ang church po ay hindi po siya pangalan ng isang organization. Okay? Ang church ay hindi po building na tinatawag. Okay? So, church is ang iglesia sa Tagalog. Ang iglesia po ay ang katawan ni Kristo. Now, hindi po siya yung literal na katawan na nakikita natin, but pag sinabi natin katawan, ito po yung mga mananampalataya na kabilang po sa kaharian ng ating Panginoon. So, ibig sabihin, ang iglesia ay binubuo po ng bawat mananampalataya. Now, kung ikaw po ay isang naniniwala at nananampalataya sa Panginoong Jesus, ikaw po ay kabilang sa iisang iglesia. Okay? Iisa lamang po ang iglesia, kasi iisa lang po ang katawan ni Kristo. Okay, yes, marami pong mga pangalan. For example, our church, the name of our church is, wala pala tayong ano. Okay, His Community Church. Pero meron din po tayong mga kapatid na nananampalataya din kay Kristo na kabilang sa, okay, for example, Grace Community Church. Okay? Iba't iba yung pangalan. Okay? But, tayo po ay kabilang sa iisang iglesia dahil tayo po ay mananampalataya kay Kristo. Okay? Now, gaya nga po na sabi ko kanina, ang Panginoon po ay kumikilos para sa bawat isang mananampalataya at para din po sa iglesia. Now, meron po akong babasahin na verse in Isaiah, okay, wag na lang po, ako na lang po, Isaiah 46, 8-11, listen carefully. Sabi po dyan, inyong alalahanin ito at maging tiyak, isaisip ninyo uli kayong mga masuwayin. Ito ba yung binasa natin sa reading kanina? Isaiah 46. Okay. Inyong alalahanin ang mga dating bagay ng una sapagkat ako'y Diyos at wala ng iba. Ako'y Diyos at walang gaya ko. Na nagpapahayag ng wakas mula sa pasimula at mula ng mga unang panahon ng mga bagay na hindi pa nangyayari. Ipinapahayag na po yan ng Panginoon. Hindi pa nangyari, ipinahayag na po yan ng Panginoon na nagsasabi, ang layunin ko ay maitatatag at gagawin ko ang lahat ng aking kaligayahan. Tandaan niyo po yan. Ang lahat ng layunin ng Panginoon ay maitatatag, maisa sa katuparan. Na tumatawag sa ibong mandaragit mula sa silangan, ng taong gumagawa ng aking layunin mula sa malayong lupain, oo, aking sinabi, oo, aking pangyayarihin. No? Ang kanyang sinabi, kanyang gagawin. Aking pinanukala at akin itong gagawin. Now, ang gusto ko pong makita ninyo, okay, na lahat po ng nangyayari at mangyayari sa atin, lahat po ng iyan ay naitatag at lahat ng iyan ay naitakda na po ng Panginoon. At kung ano man ang kanyang itinakda, kanya itong pangyayarihin. Kanya itong gagawin. Okay? Now, we must understand, last Sunday,
napag-aralan po natin, sino nga yung pinag-aralan natin last Sunday? Si Esteban. Si Stephen. Now, para po sa kaalaman ng bawat isa, si Esteban or si Stephen po ang pinakaunang martyr. Now, as you know, sa English term, martyr ay ibig sabihin, nagpapakamatay or handang mamatay or namatay para sa isang bagay na kanyang pinaniniwalaan or para sa kanyang prinsipyo. Now, Esteban is ang pinakaunang Kristiyanong martyr. Ibig sabihin, siya yung pinakaunang mananampalataya kay Jesus na namatay para sa pangalan ni Jesus. Tandaan niyo po yan. Okay? Pero actually, ang martyr na English word is actually from the Greek word na martyr. Nang ibig sabihin ay saksi. Witness. Okay? So, ano pong nangyari kay Esteban? Siya po ang ginamit ng Panginoon upang maging tao na naging daan sa paghahayag ng ebanghelyo o yung magandang balita sa lahat ng lupain ng Judea at Samaria at hanggang sa dulo ng lupain. Okay? So last Sunday, yun po ang ating natutunan. Now, natutunan po natin last Sunday na si Esteban, bagaman siya po ay ang ginamit ng Panginoon, natutunan natin na siya ay namuhay lamang bilang isang Kristiyano. Wala po sa hinagap, wala po sa pag-iisip ni Esteban na, okay, mamamatay ako para mapalaganap yung magandang balita sa Judea at Samaria. Hindi niya po yun iniisip. Wala po yun sa isip niya. Hindi niya alam na gagamitin pala siya ng Panginoon para mabuksan ang pintuan para sa mga taga-Judea at Samaria. Pero anong ginawa niya lang? Siya lang ay namuhay bilang isang Kristiyano. Kaya 'di ba our application last Sunday, mamuhay lang po tayo bilang isang Kristiyano kasi ang Diyos po ay kumikilos. And ngayong linggo, actually parang part 2. Ito ay parang part 2 doon sa last Sunday. The same thing na matututunan po natin is mamuhay lang tayo. The same thing na matututunan natin, ang Panginoon ay kumikilos, ginagawa niya ang kanyang layunin. Okay? So, ang dapat lang po natin gawin ay mamuhay lang bilang Kristiyano. That's the application kahit po sa ngayong linggong ito. Now, tandaan niyo po, meron pong promise ang Panginoon actually, ito ay promise at commandment. No? Basahin ko po sa inyo, Mga Gawa, chapter 1, verse 8. Ngunit tatanggap kayo ng kapangyarihan, pagbabasa inyo ng Espiritu Santo, at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem. Di ba? Nung last Sunday, natutunan natin na ang Panginoon, ang mga alagad ay nag-share ng gospel sa Jerusalem pa lang. Pero yung pagkamatay ni Esteban, doon nabuksan sa Judea at Samaria. At sa Acts 1:8, yun ang ipinangako ng Panginoon na sabi niya sa mga alagad, kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria, at hanggang sa kaduluduluhang bahagi ng lupa. So nakita nyo na sa kamatayan ni Esteban, doon po nangyari na ang mga mananampalataya ay naghayag ng magandang balita sa Judea at Samaria. Okay? Now, sa pagpapatuloy natin, dapat po nating tandaan na mamuhay lang talaga tayo bilang isang Kristiyano. At tandaan niyo po na ang ating pamumuhay ay konektado po sa iglesia. Tandaan niyo po yan. Ang inyong individual na pamumuhay ay konektado po sa iglesia. Okay? Kasi siguro baka iniisip natin, okay, ako'y mananampalataya ni Kristo at it's about myself. No? Pero well, yes, tama po kayo. It's about you, ito ay patungkol sa inyo, pero in the context of the church. Tandaan niyo po, nung tayo po, ang bawat isang mananampalataya, natatandaan niyo ba yung 1 Corinthians 12:13? Sapagkat sa pamagitan ng isang espiritu, ay binautismuhan tayo tungo sa isang katawan, maging Hudyo o Grego, mga alipin o mga laya, at tayong lahat ay pinainom
sa iisang espiritu. Now, kailangan nyo matandaan, kailangan nyo maunawaan na kung kayo ay nananampalataya kay Kristo, you belong. Kabilang ka sa iisang katawan ni Kristo. Kabilang ka sa iisang iglesia. Now, ginagawa ko talagang lahat na maging malinaw sa inyo that you are part of the church. Kasi mamaya makita natin anong kahalagahan nito. Anong kahalagahan na maintindihan ninyo na kayo ay kabilang sa isang iglesia. Okay? Now, remember that. Tayo ay namumuhay individually, pero in the context of the church. Because you are part of the church. Okay? Now, let us go to the text in chapter 7, mula po verse 51, at babasahin natin ulit yung hanggang 53. Now, ito po yung sinabi ni Esteban sa Sanhedrin, kasi nga po nililitis si Esteban. Bago po mamatay si Esteban, babalikan lang natin sandali, nililitis siya. At ito na po yung parang panghuling part ng kanyang pag-defend sa sarili niya. Kasi nga nililitis siya eh. Pero actually, naputol po ito kasi nga nagalit na yung Sanhedrin. Actually, hindi pa ito tapos dapat. No? Pero yun nga nangyari, naputol dahil nagalit na po. Now, in verse 51, sabi ni Esteban, kayong matitigas ang ulo. Nang kinakausap niya po dito yung mga Sanhedrin. Now, sino bang Sanhedrin? Ito po yung mga Pariseo, mga Saduceo, mga tagapagturo ng kautusan. Pero tingnan niyo po ang sinabi ni Esteban sa kanila, kayong matitigas ang ulo at hindi tuli ang puso't mga tainga, kayo'y laging sumasalungat sa Espiritu Santo. Grabe yung salita po ni Esteban, no? And alam niyo ba, kung babalikan natin sa Old Testament, yung tatlong parte na sinabi po ni Esteban is actually mga ginagamit po ng Panginoon upang itama or sawayin po ang mga Israelita dati in the Old Testament. Now, let me show to you, makinig na lang po kayo, in Exodus 33, 3-5, ito yung sabi ng Panginoon kay Moses, pumunta ka sa isang lupaing dinadaluyan ng gatas at pulot, ngunit hindi ako pupuntang kasama ninyo. Baka ikaw ay lipulin ko sa daan sapagkat ikaw ay isang bayang matigas ang ulo. Okay? Ito pong matigas ang ulo, hindi na po ito bago para sa mga Israelita. Ito na po yung laging sinasabi ng Panginoon sa mga Israelita sa Old Testament pa man. Matigas ang ulo. And pangalawang parte, sabi din, mga hindi tuli ang puso at tainga. Ano bang ibig sabihin ng hindi tuli ang puso at tainga? In Jeremiah 6:10, sabi diyan, kanino ako magsasalita at magbibigay ng babala upang sila'y makinig? Ang kanilang mga tainga ay nakapinid at hindi sila makarinig. Narito ang salita ng Panginoon, sa kanila ay kadustaan, ito'y hindi nila kinaluluguran. Ibig sabihin po ng hindi tuli ang puso at tainga ay hindi tumatanggap, hindi nakikinig sa salita ng Diyos. And again, that's isa na po yan sa mga bagay na ginagamit ng Panginoon upang sawayin ang mga Israelita sa Old Testament pa man. And pangatlo dyan, sabi dyan, kayo'y laging sumasalungat sa Espiritu Santo. Now, in Isaiah 63:10, sabi dyan, ngunit sila'y naghimagsik at pinighati ang kanyang banal na Espiritu, kaya't siya'y naging kaaway nila at siya mismo ay lumaban sa kanila. So you see, in the Old Testament, ang mga Israelita ay sumasalungat na rin po sa Espiritu Santo. So ito pong mga sinabi ni Esteban is hindi na po ito bago sa kanila. Ito pong rebuke, no, itong pagtatama at pagsaway ni Esteban sa mga Sanhedrin, sa mga nagtuturo ng kautusan, hindi na po ito bago sa kanila. Nababasa at napapag-aralan na po nila yon. Now sabi diyan, kung ano ang ginagawa ng inyong mga ninuno, di ba? Inyong mga ninuno ay giyon din ang ginagawa ninyo. Kayo ay matitigas ang ulo, mga hindi tuli ang puso at tainga, at mga sumasalungat sa Espiritu Santo. Now, ano po makikita natin dito kay Esteban? Makikita po natin na siya po ay nagsasalita lamang ng katotohanan. Now, bilang isang Kristiyano, again, our application is mamuhay lang tayo bilang isang Kristiyano. Okay? Isa sa mga bagay po na dapat nakikita sa atin is ang paghahayag ng katotohanan.
Paghahayag ng katotohanan. At yung sinabi po ni Esteban sa mga Sanhedrin ay isa pong katotohanan na sila ay mga sumasalungat nga. And hindi lang po nagtapos doon. Nagpatuloy siya in verse 52, sabi diyan, alin sa mga propeta ang hindi inusig ng inyong mga ninuno? Kanilang pinatay ang mga nagpahayag noong una tungkol sa pagdating ng matuwid. At ngayon, kayo'y naging kanyang mga tagapagkanulo at mamamatay tao. Anong sinasabi dito ni Esteban? Sabi niya, yung mga ninuno ninyo, yung mga Israelita in the Old Testament, pinagpapatay nila ang mga propeta. Why? Kasi sabi dito ni Esteban, hindi kanilang pinatay ang mga nagpahayag nung una tungkol sa pagdating ng matuwid. Ano bang ibig sabihin ng pagdating ng matuwid? Pagdating ng tagapagligtas. Pagdating ng Mesaya. Pagdating ng Kristo. At yun ay si Jesus. At anong sabi ni Esteban? At ngayon, kayo'y naging kanyang mga tagapagkanulo at mamamatay tao. Kasi sila po ang pumatay kay Jesus. Okay? So grabe yung sinabi dito ni Esteban. And in verse 53, kayo ang tumanggap ng kautusan ayon sa pangasiwan ng mga anghel at hindi ninyo ito tinupad. Now, tingnan niyo po yung sinabi ni Esteban. Sabi niya, kayo ang tumanggap ng kautusan ayon sa pangasiwan ng mga anghel. Now, ito po ay dapat maging malinaw sa bawat isa na kung yung tipan po sa Old Testament, yun po ay perfect. Baka kasi sabihin nyo, hindi yan perfecto kasi may New Testament. Perfect po yun. Because it comes from God. And actually, it's part of the plan of God. Pero, ang hindi po perfecto dito, ang mga may kasalanan, bakit po nagkaroon ng New Testament, ng New Covenant, is, anong sabi ni Esteban? At ito'y hindi ninyo tinupad. So, ang nagkamali po dito ay ang mga Israelita. Okay? Kailangan niyo po yan maintindihan. Now, ang salita po ni Esteban dito from verse 51 to verse 53 ay mga mabibigat po na salita. Di ba? Kayo ba, kapag pinagsabihan kayo ng ganon, anong mararamdaman ninyo? Di ba? Mabibigat po yun na salita. At paano ko po yan mapapatunayan sa inyo? Tingnan niyo po ano naging reaction nila in verse 54. Verse 54, nang marinig nila ang mga bagay na ito, sila ay nagalit at nagngalit ang kanilang mga ngipin laban kay Esteban. Galit na galit sila. Sino dito yung gigil na gumaganon talaga yung ngipin dahil gigil na gigil? Di ba? Di ba? Pag gigil na gigil kayo, kinakagat ninyo yung mga ngipin ninyo. Di ba? Ganun po ang kanilang naging reaction. Bakit? Kasi gano'n na lamang kabigat ang sinabi, ang mga salita ni Esteban. Now, sasabihin ko po sa inyo, hindi po ito pagiging judgmental. Hindi po naging judgmental si Esteban dito. Biruin mo, sinabihan ni Esteban yung mga nagtuturo ng kautusan, kayo ang hindi tumupad, kayo ang mga matitigas ang ulo, kayo ang mga ganito ganyan. Naging judgmental ba si Esteban? No. Tandaan niyo po, si Esteban po ay nagsasalita ayon sa Espiritu Santo. Pag sinabi natin nagsasalita ayon sa Espiritu Santo, ibig sabihin yung mga salita na lumalabas sa kanyang bibig ay hindi po nagmumula sa kanya, bagkus ito ay nagmumula sa Diyos. Now, let me prove it to you. Chapter 6, verse 10. Tingnan niyo po yung chapter 6, verse 10. Mga gawa rin. Chapter 6, verse 10. Sabi diyan, ngunit, hindi sila makasalungat sa karunungan at sa Espiritu na sa pamagitan nito'y nagsasalita siya. Sino yung siya dito? That's Stephen, si Esteban. Siya ay nagsasalita ayon sa Espiritu Santo. So yung mga sinasabi na po dito is actually nagmumula sa Diyos. Now, kailangan nyo po maintindihan na ang paghahayag po ng katotohanan, ito man po ay masakit para sa mga hindi mananampalataya, ito man ay hindi nila tanggapin, hindi po dapat tayo mahadlangan na sabihin po ang katotohanan. Hindi po
natin batayan kung tatanggapin ba nila o hindi. Hindi po yun ang batayan para sabihin ang katotohanan. Okay? Now, ang paghahayag ng katotohanan sa mga makasalanan ay ang tunay na pagpapakita ng pag-ibig natin sa kanila. Now, I remember, actually last week and 2 weeks ago, sa pag-share ko po talaga ng gospel, meron talaga akong nasi-share na LGBTQ plus minus division, multiplication, and square root. Okay? Lagi po talaga akong nami-meet ng mga LGBTQ. And before I end, bago ako magtapos na mag-share sa kanila, lagi ko talagang sinasabi na I know you are a ganon. And then sinasabi ko sa kanila, yan po ay kasalanan sa Panginoon. And sinasabi ko talaga, kung hindi ka magre-repent from that, ikaw ay mananatili sa kasalanan mo at ikaw ay mapupunta sa impyerno. Ginaganon ko po talaga sila because they need to hear the truth. Hindi po natin dapat takpan yung katotohanan. Now, you must understand that. Kailangan mong sabihin yung katotohanan kahit ito'y masakit sa kanila. Kahit magalit sila sa'yo. Okay? So, isa sa mga bagay na dapat nating gawin bilang isang Kristiyano is ang pagsabi ng katotohanan gaya ng ginawa ni Esteban. Actually, Esteban ay isa sa mga magandang halimbawa para sa atin. No? So, yes, si Esteban po ay isang magandang halimbawa. Ngunit ngayon, ang gusto ko pong ipakita sa inyo na ang lahat po ng ito ay ang pagkilos ng Panginoon. Even yung pagsasalita niya na ikakagalit ng Sanhedrin, yun po ay gawa ng Diyos. Okay? Kailangan po natin yon makita. And actually, gagalitin pa sila lalo. Hindi pa nagtapos doon. Now, again, tandaan niyo po, si Esteban ay nagsasalita ayon sa Espiritu Santo. Siya po ay puspos ng Espiritu Santo. And kung mababasa natin sa verse 55, tingnan niyo yung 55, ngunit siya, palibhasay puspos ng Espiritu Santo. Tingnan niyo po ngunit siya palibhasay puspos ng Espiritu. Bakit sinabi pa dyan? No? Again, tandaan nyo, kapag ang isang tao ay puspos ng Espiritu Santo, siya ay kontrolado ng Espiritu Santo. Yun po ibig sabihin. Hindi po siya sinapian. Baka naman maisip nyo, sinasapian. Hindi. But ibig sabihin, ang Espiritu Santo ay kumikilos sa buhay niya. Siya ay kontrolado ng Espiritu Santo. Tingnan niyo po anong ginawa niya. Siya ay tumitig sa langit. No? Nagano sila, no? Nagtatrial sila. Trial. Pero out of nowhere, in verse 55, siya ay kontrolado ng Espiritu Santo. At anong ginawa niya? Siya ay tumitig sa langit at nakita niya ang kaluwalhatian ng Diyos at si Jesus na nakatayo sa kanan ng Diyos. Anong connection? Now, in English, ito pong salitang tumitig, ang pagkasulat po dito, to gaze intently. Pag sinabi nating intently, hindi siya yung parang, example, nililiti siya, tapos tumitingin lang siya. Kasi, di ba tayo, tumitingin tayo sa taas kapag hinahanap natin yung sagot, kapag nag-e-exam. si Esteban, hindi po ganun. But siya ay tumingin sa itaas intently. And bago po yan, anong sabi dyan? Palibhasay puspos siya ng Espiritu Santo. He was in control of the Holy Spirit. He gazed intently into the heaven. So sa madaling salita, sa pamagitan ng Espiritu Santo, siya ay kontrolado ng Espiritu Santo, siya ay tumingin sa itaas. At ano po nakita niya? Nakita niya ang kaluwalhatian ng Diyos. At si Jesus na nakatayo sa kanan ng Diyos. Hindi po ito aksidente. Makikita natin na ito'y kalooban ng Diyos na makita niya ang kaluwalhatian ng Ama at ni Jesus. For what reason? Para sa anong kadahilanan? Tingnan niyo po ano nangyari sa verse 56. And then sinabi niya, tingnan ninyo, nakikita kong bukas ang mga langit at ang anak ng tao na nakatindig sa kanan ng Diyos. Ibig sabihin, siya po ay kontrolado ng Espiritu Santo upang tingnan yon at upang masabi iyon. Now, bakit po kailangan niya yung sabihin?
Bakit kailangan niyang masabi iyon? Verse 57. Subalit, sila'y nagtakip ng kanilang mga tainga at sumigaw ng malakas at sama-samang sinugod siya. And in verse 58, siya ay kanilang kinaladkad sa labas ng lungsod at pinagbababato. Now, what I'm trying to say to you is upang makita ninyo na kalooban ng Diyos, na makita ni Esteban ang kaluwalhatian niya at ni Jesus, at kalooban ng Diyos na sabihin iyon ni Esteban, at kalooban ng Diyos na magalit sa kanya ang Sanhedrin upang siya ay kaladkarin at siya ay pagbababatuhin. Yan po ay kalooban ng Diyos. Okay? Yan po ay kalooban ng Diyos. Now, siguro matatanong ninyo, bakit ito pinahintulutan ng Panginoon? Siguro sa tingin ninyo, parang sakit naman nun. Di ba? Bakit pinahintulutan yun ng Panginoon? Now, there are two reasons. Pero bago ko ibigay sa inyo yung unang dahilan, basahin natin yung pangalawang parte ng verse 58. At inilagay ng mga saksi, yung mga saksi po, ito po yung nagbabato, no? Pati yung mga tao doon, ang kanilang mga damit sa paanan ng isang binata na ang pangalan ay si Saulo. Now, for the information of all, si Saulo po ay si Pablo. Yung kilala niyong Saint Paul, siya po si Saulo. Bago siya maging Pablo, siya po ay si Saulo. Now, anong kahalagahan nito? Bakit, siguro, hindi niyo ba natanong, bakit inilagay ng mga saksi ang kanilang mga damit sa paanan ni Saulo? Anong pinapakita noon? Nung paglalagay ng damit? Siguro sa mga nagbabasketball, ano lang, kasi para hindi mapawisan, nilagay doon. Pero ito po yung parallel ng verse na ito. Tingnan natin sa chapter 4. Can we go to chapter 4, verse 35? Tingnan niyo po ang nangyari sa verse 35. Ito po yung time na nagbibigay po ang mga mananampalataya ng kanilang mga pinagbili. Verse 35, at inilagay nila ang mga ito sa paanan. Sa paanan ng mga apostol at ipinamahagi sa bawat isa ayon sa kailangan ng sinuman. The same phrase. Inilagay nila sa paanan. Now, in the Jewish culture, ang paglalagay po ng bagay sa paanan ng isang tao ay pagpapakita na ang taong iyon ay may otoridad. Gaya dito, sa chapter 4, verse 35, pagpapakita yon na yung mga pera, yung mga kinita nila sa pagbebenta ng kanilang mga lupa, ay, kumbaga, binigay nila yung authority na ipamahagi yon sa mga apostol. Yun po ang pagpapakita, yun po ang pinapakita ng kung isang bagay inalalagay po sa paanan ng isang tao. So, ibig sabihin, balik tayo sa chapter 7, verse 58, ibig sabihin, si Saulo po ay isa sa mga may otoridad sa pangyayaring ito. At, kung babasahin natin sa chapter 8, yan lang, kasunod lang, chapter 8, verse 1, unang parte, si Saulo ay sumang-ayon sa pagpatay sa kanya. And, actually, can we go to chapter 22 na mga gawa? Chapter 22, verse 20. Tingnan niyo po. Yan ay pinatotohanan po ni Saulo. Naging testimony niya po actually ito. Chapter 22, verse 20. Ano po ang sabi dyan? Nandiyan na kayo? Chapter 22, verse 20. Nang idanak ang dugo ni Esteban na inyong saksi, ako mismo ay nakatayo sa malapit na sumasang-ayon at nag-iingat sa mga damit ng mga pumatay sa kanya. Kumbaga sa madaling salita, in our modern time, mastermind. Siya isa sa mga mastermind ng pagpatay. And what's the result? Bakit, tanungan natin kanina,
bakit ito pinahintulutan ng Panginoon. Verse 3 ng chapter 8. Ngunit winawasak ni Saul ang iglesia sa pamagitan ng pagpasok sa bahay-bahay, kinaladkat ang mga lalaki at babae at sila'y pinapasok sa bilangguan. And in verse 4, ang mga nagkawatak-watak ay naglakbay na ipinangangaral ang salita. So one of the purpose, bakit po ito pinahintulutan ng Panginoon, is upang may hayag ang ebanghelyo. May hayag ang magandang balita. And natutunan po natin yan last Sunday. That's one of the purpose. Bakit pinahintulutan ng Panginoon na si Esteban ay makita ang kalawalatian ng Diyos at masabi niya yon at magalit sa kanya ang Sanhedrin at siya'y pagbatu-batuhin at siya'y patayin. That is the will of God dahil sa kadahilanang upang may pahayag ang magandang balita. Nauulit-ulitin ko po ito para makita nyo po that it is the will of God. Now siguro, and isa po pala sa dahilan din na nangyari ito is upang mag-create po ng galit kay kay Saulo. Okay? Alam niyo po ba sa pangyayaring ito, sa sinabi mula pa po doon sa chapter 6 na nagdebate sila, di ba? Last Sunday, natutunan natin yan na kasama si Saulo doon sa debate na hindi nila kayang matalo si Esteban. Mula po doon hanggang dito sa pagsabi po ni Esteban, that's part of God's will upang mag-create ng sobrang galit kay Saulo. Now, tingnan niyo po kung gaano kagalit si Saulo. Yung verse 3 na binasa natin, winawasak ni Saulo. Alam niyo po ba yung salitang winawasak dito? Ito lang yung tanging time na ginamit po itong word dito sa New Testament. This is the only time. Wala ka na po makikitang cross-reference nito. This is the only time na ginamit yung salitang winawasak. Now, ano ibig sabihin ng salitang winawasak? Imagine niyo na lang po isang wild na animal, and then meron siyang kinakain, yung inaano talaga lahat. Yung ganun ba, no? Parang ganun, yung ganung imahe. Ganun po ang kahulugan ng salitang winawasak dito. Ganun po siya kagalit. Gigil na gigil. As in, ano talaga. Ganun po talagang And even, tingnan niyo po dyan sa verse 3, kinaladkat ang mga lalaki at babae. Wala na siyang tinitingnan na babae ka, medyo mild lang. Hindi. Kahit babae, ganun na lamang yung pagpapakita niya ng galit. And in chapter 9, verse 1 and 2. Chapter 9, verse 1 and 2. Tingnan nyo. Samantala, si Saulo na may masidhing, grabe yung pag-describe sa kanya, masidhing pagbabanta ng kamatayan laban sa mga alagad ng Panginoon ay pumunta sa pinakapunong pare. Hindi siya hindi siya na-satisfy sa ginagawa niya. Dahil sa kanyang masidhing pagbabanta ng kamatayan laban sa mga alagad, pumunta pa siya sa mga punong pare. For what reason? Verse 2, humingi siya sa pinakapunong pare ng mga sulat para sa mga sinagoga sa Damasco upang kung siya'y makatagpo ng sino mang kabilang sa daan. Pag sinasabi natin sa daan, ito po yung mga mananampalataya kay Jesus. Sa time na ito, ganun po yung tawag sa kanila, mananampalataya sa daan. Okay? Ang mga lalaki o mga babae ay dadalhin niya silang nakagapos sa Jerusalem. Grabe, no? Hindi pa siya na-kontento, humingi pa siya ng certificate, authority sa mga punong pare na kapag may nakita siyang mananampalataya ni Jesus, gagapusin at kakalad ka rin sa Jerusalem. Can you imagine kung gaano po kagalit si Saulo? And let me tell you, that's the will of God. Kaya ang ganda rin ng topic natin kanina eh. Yung kanina sa Sunday school,
Yung topic po natin is about the sovereignty of God, God's decree. Now, lagi niyo pong tandaan, ang lahat ng bagay ay mga nagmula sa Panginoon. It is the will of God. Let me tell you, it is the will of God na ganito na lamang po kagalit si Saulo sa mga mananampalataya. Okay? So, mamaya makikita nyo yung kahalagahan nito kung bakit pinaintulutan iyon ng Panginoon. Now, balik tayo sa chapter 7, verse 59. Habang binabato nila si Esteban, ay nanalangin siya, Panginoong Jesus, tanggapin mo ang aking espiritu. Now, siguro, habang nakikinig po kayo, baka naisip nyo po na napaka-cruel naman ng Panginoon kay Stephen. Sino po dito yung nakaramdam nun? Parang grabe ka naman, Lord, kay Stephen. Bakit? Diba ba? Naisip niyo po ba yun? Ang cruel naman ni Lord kay Stephen. Now, let me tell you, yung nangyari po kay Esteban is actually isa po sa mga bagay na para sa isang Kristiyano ay hindi po pinaka-kaawa-awang kalagayan. But yung nangyari po kay Esteban, para sa mga Kristiyano, yun po ay isang bagay na pinakamasayang bagay na mangyari sa kanila. Ano po ibig kong sabihin? Let's go to chapter 5, verse 41. Natatandaan niyo po to, chapter 5, verse 41. Matapos po silang ibilanggo at paghagupitin, ano yung naging reaksyon ng mga alagad? Verse 51, sa kanilang pag-alis sa Sanhedrin, by the way, Sanhedrin is yung parang Supreme Court. Okay, para mas madaling maintindihan ng ating kasama. Supreme Court ang Sanhedrin. Nagalak sila na ituring na karapat-dapat magtiis ng kahihiyan alang-alang sa pangalan ng Panginoon. You see? That's their joy. And actually, kung mababasa, let me read to you Matthew 5:10-12. Diyan na lang po kayo. Basahin ko na lang. Mapapalad ang mga inuusig dahil sa katuwiran, sapagkat kanila ang kaharian ng langit. Mapapalad kayo kapag kayo ay nilalait. Mapapalad kayo. Happy are you kapag kayo ay nilalait, inuusig, at pinagsasabihan ng sari-saring kasamaan na pawang kasinungalingan dahil sa akin, sabi ng Panginoong Yesus. At magalak kayo at magsaya, sapagkat malaki ang gantimpala nyo sa langit, sapagkat gayon din nila inusig ang mga propeta na nauna sa inyo. Even the very words of our Lord Jesus Christ. Anong sabi niya? Kung kayo man ay patayin, kayo man ay usigin, mapapalad kayo at magalak kayo. Okay? And another from 1 Peter 4:13, kundi kayo'y magalak, yamang kayo'y nakikibahagi sa mga pagdurusa ni Kristo, upang kayo man ay matuwa at sumigaw sa galak kapag ang kaluwalhatian niya ay nahayag. So, kung ang kamatayan mo is mahayag ang kaluwalhatian ng Diyos, magalak ka. You see, as Christians, actually, kahit po sa kamatayan. Now, let me read to you 2 Corinthians 5, 1-9. Listen na lang po, makinig po kayo. Sapagkat nalalaman namin na kung mawasak ang aming tolda sa lupa. Pag sinabi pong tolda sa lupa, ito, yung buhay, yung katawan, yung buhay natin dito sa mundo, mayroon kaming isang gusali mula sa Diyos. Bahay na hindi gawa ng kamay, walang hanggan sa sangkalangitan. Tandaan niyo po yan. Sapagkat dito kami ay dumaraing na nasasabik, mabihisan ng aming makalangit na tahanan. Grabe yung sabi ni... Oh, by the way, the person na nagsasalita nito, na nagsulat nito, is the very person na pinag-usapan natin kanina, na galit sa mga mananampalataya. Ito pong binabasa ko ngayon is the letter of Paul. Si Paul po ang nagsabi nito. Ang sabi niya? Sapagkat dito kami dumaraing na nasasabik mabihisan ng aming makalangit na tahanan, upang kung mabihisan na iyon ay hindi kami matagpo ang hubad. Sapagkat habang kami ay nasa toldang ito, kami ay dumaraing, grabe, tingnan niyo po yung sabi ni Pablo, kami ay dumaraing na nabibigatan, hindi sa nais naming maging hubad, kundi nais naming kami mabihisan pa, upang ang may kamatayan ay lunukin ng buhay. Ngayon, ang naghanda sa amin para sa bagay na ito ay Diyos.
Kasi ang binabanggit po dito ni Pablo, yung mga paghihirap na kanilang dinadanas. Pero sabi niya, kahit na kami ay dumaraing dito, kami ay nagagalak. And sabi niya sa verse 5, ngayon, ang naghanda sa amin para sa bagay na ito, sabi niya, sa lahat na nangyayari sa amin, dito sa lupa at sa paparating, doon sa sangkalangitan, ang naghanda niyon ay ang Diyos na nagbigay sa amin ng Espiritu bilang paunang bayad. Ganun po kasigurado si Pablo. Why? Because they have the Holy Spirit. And verse 6, kaya't kami laging nagtitiwala, bagaman nalalaman namin na samantalang kami ay nasa tahanan ng katawan, kami ay malayo sa Panginoon. Sapagkat kami ay lumalakad sa pamagitan ng pananampalataya, hindi sa pamagitan ng paningin. Kaya't kami ay nagtitiwala at nasisiyahan na mapalayo sa katawan. Sabi niya, kami ay nagtitiwala at nasisiyahan na mamatay. Sabi niya, at mapasatahanan na kasama ang Panginoon. You see, ganun po na mag-isip ang isang tunay na mananampalataya. Hindi po isang bagay na kaawa-awa na tayo ay mamatay para sa pangalan ni Jesus. Actually, ang kamatayan para sa pangalan ni Jesus is isang bagay na dapat nating ikagalak at ikatuwa. At kasabikan. Okay? Kung tayo po ay puspos ng Espiritu Santo, tayo man ay dumaan sa hirap dahil sa pangalan ng Panginoong Yesus. Kahit na ito ay humantong sa kamatayan, ito ay kagalakan natin dahil dito naluluwalhati ang Diyos. So again, yung nangyari po kay Esteban is not something na kaawa-awa. God is not being cruel to Stephen, but actually God is so gracious to Stephen. Now, sa mundo, hindi nila maintindihan yan. Pero ang mga mananampalataya, you will understand na ang paghihirap para sa pangalan ni Jesus is isang bagay na dapat nating ikatuwa. At gaya ng sabi ng Panginoon, mapalad kayo. Mapalad kayo. Okay? Now, syempre, kabalikat po noon. Kasi, di ba, isipin nyo, pak! Pinagbabato ka. No? Nakabalikat po doon. Yes, dapat yung tandaan, it is our joy. Na kung tayo man po ay dumanas noon sa pangalan, it is our joy. Pero, isa po ito sa mga bagay na dapat nyo ding tandaan. Okay? Verse 60. Siya'y lumuhod at sumigaw ng malakas. Kasi nga, pinagbababato na siya, no? Panginoon, huwag mo silang panagutin sa kasalanang ito. At pagkasabi niya, nito ay namatay siya. Imagine. Ang sabi ni Esteban? Huwag mo silang papanagutin sa kasalanang ito. Dito sa mundo, kapag ginano ka, mamatay ka sa sala! Di ba? Di ba? Papakulong kita! See? Pero ang sabi ni Esteban, kinaladkat siya, pinagbabato siya, pero ang sabi niya, Panginoon, huwag mo silang panagutin sa kasalanang ito. Anong makikita natin kay Esteban? Kabalikat po ng ating pag-iisip, kagalakan na tayo po ay magdusa, dapat nananatili po tayong mahabagin. Dapat nananatili po tayong maawain. At dapat nananatili po tayong mapagmahal kahit sa mga taong nagpapahirap sa atin. No? Kaya kanina, na-share ni Arshan yun, no? Kahit na po sa pumatay sa atin dahil sa pangalan ni Jesus, ang tanging reaksyon na dapat meron tayo is maging mahabagin, maawain, at mapagmahal sa kanila. Now, bakit? Bakit kailangan natin maging ganun? No? Imagine, kaaway sila ng Panginoon. Sumasalungat sila sa Panginoon. Pero bakit kailangan namin maging mahabagin at maawain pa rin sa kanila, Lord? Okay na masaya kami na pinagbabato kami. Pero
Bakit kailangan pa namin, even to the point na mag-pray na, Lord, wag mo itong, wag mo itong ipapanagutin sa kanila itong kasalanan ginagawa nila sa akin. Why? Unang dahilan, dahil ito ang ipinakita sa atin ng Panginoon. One reason is, kasi yon ang naging example ng Panginoon sa atin. Kung matatandaan nyo in Luke 23:34, bago pumamatay ang Panginoon Jesus, sinabi ni Jesus, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. You see? Bakit mo dapat yun ang gawin natin? Again, kasi yun ang naging example ng Panginoon sa atin. Another reason, dahil ito rin ang ating natanggap. Luke 6:36, maging maawain kayo, gaya ng inyong Ama na maawain. And kung tatandaan nyo, and kung mababasa natin in Colossians 1:21, at kayo na ang dati ay hiwalay at mga kaaway sa pag-iisip sa pamagitan ng masasamang gawa. Ano sabi dito? At kayo na dating hiwalay. Tandaan niyo po, isa sa mga dahilan bakit kailangan natin na maging ganun sa kanila, kasi tayo rin po dati ay mga kaaway ng Diyos. Hindi po tayo naiiba sa kanila. Tayo po ay dating katulad nila. Now, isa din po sa dahilan, dahil ito po ay pagsunod sa utos ng ating Panginoong Hesus. Ano bang utos ng ating Panginoong Hesus? Let me read to you Matthew 5:44. Pakinggan niyo po. Ngunit sinasabi ko sa inyo, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at idalangin ninyo ang umuusig sa inyo. Now, ito pong isang bagay na ito is siguro hindi natin ito masyadong nabibigay ng pagpapahalaga. Anong sabi niya? Anong sabi ng Panginoon? Ngunit sinasabi ko sa inyo, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at idalangin ninyo ang umuusig sa inyo. Now, ito pong ibigin ninyo mga kaaway, alam ko pong lagi natin yan nababanggit. Pero isa sa mga bagay na hindi natin napapag-usapan or even hindi natin na-apply is ang idalangin ng ang umuusig sa atin. Now, let me show to you how important to follow itong pangalawang part. Idalangin ninyo ang umuusig sa inyo. Kailangan po talaga natin yon. Gaya ng ginawa ni Esteban, Lord, dinalangin niya yung umuusig sa kanya. You see, kung gaano ka masunurin si Esteban sa Panginoon. No? Lord, pinag-pray niya, wag mo itong, nakalimutan ko lagi, wag mo silang pananagutin sa kasalanang ito. He prayed for them. Now, bakit po natin kailangan silang idalangin? That's a question. Bakit kailangan mo silang idalangin? Alam niyo ba? Or even, ano yung dapat nating ipag-pray sa kanila? Diba? Na, Lord, sana hindi na nila ako batuhin. Yun ba? Ano yung dapat nating idalangin sa kanila? Now, the word of the Lord gives us instruction para po sa ganon. Ephesians 1:18, makinig kayo. Yamang naliwanagan ng mga mata ng inyong puso upang malaman ninyo kung ano ang pag-asa sa kanyang pagtawag, kung ano ang mga kayamanan ng kaluwalhatian ng kanyang pamana sa mga banal. So, isa po sa dapat nating ipag-pray sa kanila is maliwanagan ang kanilang mga mata ng kanilang puso. Maliwanagan sila. One of our prayer is maliwanagan sila. Okay? And in 2 Timothy 2:24-26, pakinggan niyo po, ang alipin ng Panginoon ay hindi dapat makipag-away, kundi maamo sa lahat, mahusay magturo, matyaga, tinuturuan ng may kaamuan ang mga sumasalungat. Tingnan niyo, tinuturuan ng may kaamuan ang mga sumasalungat. Baka sakaling pagkalooban ng Diyos ng pagsisisi tungo sa pagkilala sa katotohanan at sila'y matauhan at makawala sa bitag ng dyablo na bumiyag sa kanila upang gawin ang kanyang kalooban. So, one of our prayer item must be pagkalooban sila ng Diyos ng pagsisisi. Tungo sa pagkilala sa katotohanan at sila'y matauhan at makawala sa bitag ng dyablo. So that's one thing that we have to pray para sa mga umuusig sa atin. Another thing, kailangan po nating ipanalangin ang pagkilos ng Panginoon kung ano ang kalooban niya sa taong iyon.
Those are the things na dapat po nating ipag-pray. Now, another question, bakit yon ang dapat nating ipanalangin? Now, remember, ang pananalangin ay paraan ng Diyos upang isakatuparan ang kanyang kalooban. Tandaan niyo po yan, ang pananalangin ay pamamaraan ng Diyos upang gawin at isakatuparan ang kalooban ng Diyos. Ang pananalangin po ay hindi po para mangyari ang kalooban natin. Hindi po yun ang prayer. Mali po yun na pagturo ng pananalangin. Prayer is pananalangin na mangyari ang kalooban ng Diyos. That's a prayer. That's the real prayer. Now, sabi ng ating Panginoong Hesus, idalangin ninyo. So, ibig sabihin, kasi yan ang pamamaraan ng Panginoon para gawin niya ang kalooban niya sa taong iyon. Kasi meron siyang plano at kalooban para din sa mga umuusig sa atin. Na ano pong pinupunto po sa atin? Hindi lamang po ito upang ipakita na tayo ay mahabagin, maibigin, at mapagpatawad gaya ng Panginoon Hesus. Hindi lang po yun ang dahilan. But one of the reason is, ito po ay upang makita natin ang pagtugon at paggawa ng Panginoon ayon sa kanyang kalooban. Now, what I'm trying to say is, isa pong halimbawa doon, si Saulo. Okay? Isa po sa example na may kita natin doon ay si Saulo. Bakit? Ulitin ko po. Kailangan nyo ipag-pray yung mga umusig sa inyo. And yung prayer po ni Esteban is kasama po dun si Saulo. And tumugon ng Panginoon. Alam niyo ano nangyari kay Esteban? Alam niyo ano nangyari kay Saulo? Chapter 9, verse 1. Chapter 9, verse 3 to 6. Sa kanyang paglalakbay, si Saulo po to, sa kanyang paglalakbay, dumating siya sa malapit sa Damasco, biglang kumislap sa palibot niya ang isang liwanag mula sa langit. Bumagsak siya sa lupa at nakarinig ng isang tinig na sa kanya'y nagsasabi, Saulo, bakit mo ako inuusig? Sinabi niya, sino ka, Panginoon? At siya'y sumagot, ako si Jesus na iyong inuusig. Verse 6, tumindig ka at pumasok sa lungsod at sasabihin sa iyo ang dapat mong gawin. And let's jump to verse 15 to 20. 15 to 20. Same chapter. Chapter 9, 15 to 20. Ngunit sinabi sa kanya ng Panginoon, pumunta ka sapagkat siya'y isang kasangkapang pinili ko upang dalhin ang aking pangalan sa harapan ng mga hentil at ng mga hari at ng mga anak ni Israel, sapagkat ipapakita ko sa kanya kung gaano karaming bagay ang dapat niyang tiisin alang-alang sa aking pangalan. Kaya't umalis si Ananias at pumasok sa bahay. Ipinatong niya ang kanyang mga kamay kay Saulo at sinabi niya, kapatid na Saulo, isinugo ako ng Panginoong Hesus na nagpakita sa iyo sa daan sa iyong papunta rito upang muli mong tanggapin ang iyong paningin at mapuspos ka ng Espiritu Santo. 19, agad nalaglag mula sa kanyang mata ang bagay na parang mga kaliskis at nakakita siyang muli at siya'y tumayo at binautismuhan. At pagkatapos kumain ay muli siyang lumakas. Sa loob ng ilang araw ay kasama siya ng mga alagad na nasa Damasco. Yan in verse 20, agad niyang ipinangaral sa mga sinagoga si Jesus na sinasabing siya ang anak ng Diyos. So, makita niyo po dito na si Saulo po na dating kaaway, siya po ay ginamit ng Panginoon. And you know what? In the New Testament, meron pong 27 books sa New Testament. And 13 of those, almost half, ay mula po sa sulat ni Saulo, na si Pablo.
And siya rin po ang dahilan bakit po narinig ninyo ang magandang balita. Why? Kasi si Saulo po or si Pablo po ang ginamit ng Panginoon upang mahayag ang ebanghelyo sa mga hentil. At sino mga hentil? Kasama tayo doon. See? Now, isa din po si Pablo or si Saulo na ginamit ng Panginoon upang ipakita na walang imposibleng maligtas sa Panginoon. Tandaan niyo po to, walang imposibleng maligtas ang Panginoon. Walang imposible. Kahit na po yung number 1 enemy ni Jesus, binago siya ng Panginoong Jesus. Kaya nga sabi ni Pablo kay Timoteo sa kanyang sulat, nagpapasalamat ako sa kanya na nagpalakas sa akin, kay Kristo Jesus na Panginoon natin, sapagkat ako'y itinuring niyang tapat, na ako'y inilagay sa paglilingkod sa Kanya, kahit na noong una ako'y isang lapastangan, mang-uusig at mang-aalipusta, gayon may kinahabagan ako, sapagkat sa kamangmangan ay ginawa ko iyon sa kawalan ng pananampalataya, at labis na sumagana sa akin ang biyaya ng ating Panginoon na may pananampalataya at pag-ibig na kay Kristo Jesus. Tapat ang salita at nararapat tanggapin ng lubos na si Kristo Jesus ay pumarito sa sanlibutan upang iligtas ang makasalanan, na ako ang pangunahin sa mga ito. Grabe yung sabi ni Pablo, no? Ang kalooban ng Diyos ay iligtas sa makasalanan na ako yung pinaka. Biruin mo naman, ikaw yung number 1 enemy. Pinagpapapatay mo, pinagkukulong mo yung mga mananampalataya ni Jesus. And then suddenly, one day, God changed him. Di ba? Sabi niya, ngunit dahil dito, nakatanggap ako ng habag upang sa akin na pangunahin ay maipahayag ay may pahayag ni Jesucristo ang kanyang sakdal na pagtitiis bilang halimbawa sa mga sasampalataya sa Kanya tungo sa buhay na walang hanggan. Sinabi ni Pablo, I am the example na God is so gracious na kahit yung pinakamatigas na ulo sa pamilya mo ngayon na hindi nananampalataya sa Panginoon Jesus, walang imposible sa Panginoon at kaya niya yung baguhin. And Pablo is one of the example na binibigay sa atin ng Panginoon. Kaya yung panalangin ni Esteban, there was an answered prayer. And that is Pablo. So why do we need to pray para sa mga umuusig sa atin? Kasi hindi natin alam, isang araw, yung taong umuusig sa atin ay gagamitin ng Panginoon para sa kanyang pangalan. Kaya anong dapat natin maging reaksyon? Maging mahabagin, maging maawain, maging mapagmahal kahit sa mga taong umaaway sa atin. Kasi again, hindi natin alam kung ano ang gagawin ng Panginoon. Esteban doesn't know that. Hindi alam ni Esteban na magiging ganun si Pablo. Basta, ang tanging ginawa niya, namuhay lang siya bilang isang Kristiyano. Sumunod siya sa Panginoon, magalak ka kapag inuusig ka, idalangin mo umuusig sa'yo. That's it. Yun lang ang ginawa niya. And the Lord is working in the lives of those people. Kaya, sabi ko nga po sa inyo, ang focus ng salita ngayon is makita ninyo na ang Panginoon ang may hawak ng lahat. Ang kailangan nyo lang gawin, ang kailangan lang natin gawin is maging Kristiyano. Mamuhay lang bilang Kristiyano. Kung anong sinasabi ng Panginoon sa kanyang kasulatan, sundin lang natin yun. Yun lang. And the Lord is working. Hindi will work, actually. The Lord is working. Di ba, anong binasa natin kanina? Ang aking itinakda, aking gagawin. So si Saulo, itinakda na yan ng Panginoon na iligtas mula pa man sa kawalang hanggan. At yun ay ginawa niya. You have to see that. As a Christian, yes, you're a Christian individually, pero tayo ay kabilang sa isang iglesia. Kita niyo po yun? Di ba?
Lahat ng ginagawa ng Panginoon ay para sa kaluwalhatian ng kanyang pangalan. Yan po yung nakasulat sa akin. Pero kaninang umaga, sabi ko nga sa music team, habang nakikinig ako sa kanta, and then all things work, lahat ng ginagawa ng Diyos ay para sa kaluwalhatian niya at para sa kabutihan natin. Kasama pala tayo doon. And it's such a very comforting truth to know na God is working for His glory and for the good of those who love Him. You see? Okay? Kaya patuloy lang tayo na mamuhay bilang Kristiyano. Sabihin natin, ipahayag natin ang katotohanan. May tao mang magalit, may tao mang mausig, pero don't limit. Hindi ikaw ang Diyos. Magalak ka lang. Kaya nga, di ba? Grabe yung salita. Magalak ka lang kung inuusig ka. Kasi the Lord is working over all of those things. Mapuspos tayo ng Espiritu Santo. Ibig sabihin, magpasakop lang po tayo sa kalooban ng Diyos. No? At lagi nating tandaan at maunawaan na kahit ang mga hindi magandang pangyayari, kahit ang mga mahihirap na tao, hindi ko po ibig sabihin na walang pera, mahihirap, ibig sabihin mga taong nagpapahirap sa inyo ay parte ng pinakamagandang plano ng Panginoon. Lagi niyo yan tandaan. Kaya kagabi, as we pray together, kami ni Jamie, sabi ko talaga sa kanya, alam mo, ngayon ko talaga nakikita na even the minute, ibig sabihin yung pinakamaliit na bagay na mangyayari na darating sa buhay ko natin, lagi nating isipin, that's the will of God. Kaya ang dapat natin magiging reaction is, okay, what is the will of God? Sundin mo kung ano yung mga tinuro sa'yo ng Panginoon. And God is working. Meron siyang dahilan. Bakit niya pinahintulutang mangyari yun sa buhay natin? Kahit pinakamalit. Basta, ganito yung natandaan. Kapag meron kahit maliit lang na pagbabago sa buhay niyo, mapunta ka lang dito, maganito ka, lagi mong tandaan, if the Lord allowed it to happen sa buhay mo, He is working for your good. Romans 8:28. Totoo po yan. Ito sa akin, naging sobrang liwanag ng Romans 8:28. Ano ba Romans 8:28? God works for the good of those who love Him. That is true. Kaya tingnan niyo yung mga mananampalataya ng mga alagad, masaya sila. Kahit na nilulubog sila tapos babatuhin, masaya sila. Kasi they understood. Naunawaan nila that God is working. Okay? So, magpatuloy lang po tayo gaya ng ginawa ng mga alagad. And there's another example. Tapos na tayo kay Esteban. There's another person na wala siyang kaalam-alam na yung mangyayari sa kanya. Wala siyang kaalam-alam na yung tagpong iyon ay gagamitin ng Panginoon upang turuan tayo ngayon. Now, who is that? Chapter 8, verse 5. 4 pala, sorry. Chapter 8, verse 4. Si Felipe. Si Felipe. Now, who is Felipe? Matatandaan niyo po, isa siya sa mga 7 pinili. Sa chapter 6, isa siya sa mga 7 pinili para mamahala sa pagpapamamahagi ng mga tulong. Tatandaan niyo po yan? Actually, siya po yung sunod. Di ba? Stephen, and then si Felipe. Siya yung sunod. Parang sa pagsulat ni Lucas ata, no, parang sinulat niya yung, inuna niya talaga si Esteban kasi meron siyang part meron siyang part no? And then sinunod niya si Felipe kasi meron din po siyang part na ginamit sila ng Panginoon. Now, who is Felipe? Yes, isa po siya sa mga pinili. Pero tingnan niyo po kung paano namuhay si Felipe. Verse 4, ang mga nagkawatak-watak ay naglakbay na ipinapangaral ang salita. And verse 5, isa doon ay si Felipe. Siya ay bumaba sa bayan ng Samaria at ipinangaral sa kanila ang Kristo. Now, isa sa matututunan natin kay Felipe, makikita natin dito na yung pag-uusig talaga, no, isang pagbibigay ng direksyon at pagsasakatuparan ng itinakda po ng ating Panginoon. Kaya patuloy lang tayo sa paghahayag ng Ebanghelyo. You know what sila Felipe? Sabi nila, ay, inuusig na tayo sa Jerusalem. Punta tayo ng Samaria, huwag na tayo maghayag kasi baka ganun din ang gawin nila sa atin. Hindi. But, sa pag-uusig sa kanila, sa pagpunta nila sa ibang lugar, namuhay sila bilang Kristiyano.
Di ba? Nagpatuloy sila na maghayag ng ebanghelyo na magandang balita. Now, ang pag-uusig po ay hindi po upang hadlangan, actually, ang paghahayag ng salita ng Panginoon, bagkus ito ay paraan upang mas kumalat pa ang salita. And in verse 5, again, that's Felipe. Ginamit po siya ng Panginoon upang makita natin ang kaibahan ng false convert at ng true convert. Okay? Actually, sa part po ni Felipe, mababasa natin yan siya sa buong chapter 8. Meron pong tagpo na mangyayari patungkol kay Felipe, and yung part po na yan na chapter 8 is actually kaparaanan ng Panginoon para makita natin ang isang tunay na mananampalataya at isang hindi tunay na mananampalataya. And Felipe doesn't know that. Basta, sumunod lang siya sa kung ano ang sugo ng Diyos, not knowing na gagamitin pala siya upang ipakita sa mga mananampalataya ang isang halimbawa ng tunay na mananampalataya at hindi tunay na mananampalataya. At yan po ay ating pag-uusapan next Sunday. Chapter 8 po tayo next Sunday. You see? That's the will of God. That's the plan of God. No? So in verse 6 to 8, patapos na po tayo, ang maraming tao ay nagkakaisang nakikinig sa mga sinabi ni Felipe nang kanilang marinig siya at nakita ang mga tanda na ginagawa niya. So you see, even Felipe, hindi po siya apostol, pero nakagawa siya ng mga kababalagan na tanda. Pagpapakita na pinapakita ng Panginoon sa mga Samaritans. Kasi nasa Samaria siya eh. Sa Samaritans na si Felipe ay nagmula sa Diyos. Okay? And verse 7, sapagkat lumabas ang masasamang spirito sa maraming sinapian na nagsisigaw ng malakas at maraming lumpo at pilay ang pinagaling. So, nakapagpagaling din po si Felipe. And in verse 8, at nagkaroon ng malaking kagalakan sa lungsod na iyon, sa isang lungsod sa Samaria. Now, tandaan niyo po, ang Hudyo po at ang mga Samaritans ay meron po silang conflict. Meron po silang hidwaan. Pero you will see here na tinanggap nila si Felipe. Tingnan niyo po sa verse 6, ang maraming tao ay nagkakaisang nakikinig. Grabe yung description ni nagkakaisa. Well, actually, kung tatandaan natin sa history, yung Judeans or yung mga Hudyo at yung mga taga-Samaritans, meron po silang hidwaan. Ayaw nilang isa't isa. They hate each other. Pero why? Bakit? Nagkakaisa sila, no? Pwede naman sanang sabihin ni Lucas at maraming taong nakikinig. No? Pero bakit dinagdagan ng nagkakaisa? Do you know why? Alam niyo bakit? Okay? And actually sa English, yung nagkakaisang nakikinig, time's up daw ako. Extend ako 5 minutes. Okay? So actually, yung nagkakaisang nakikinig, sa English po yan is giving attention. And sa Greek word, yung giving attention is ibig sabihin to devote oneself. Ibig sabihin, devoto yung, iano mo talaga yung sarili mo na seryoso ka talagang nakikinig. Yun po ang nangyari sa kanila. But why? Bakit po nangyari yon? Kasi po, bago pa man po dumating si Felipe, meron na pong nangyari. Basahin muna natin yung 9 to 11. Tingnan niyo po sa 9 to 11. Same chapter. Ngunit, may isang tao na ang pangalan ay Simon, na noong una ay gumagamit ng salamangka sa lungsod at pinahanga ang mga tao sa Samaria ang nagsasabing siya'y isang dakila. Silang lahat ay nakikinig sa kanya buhat sa pinakaaba hanggang sa pinakadakila, na sinasabi, ang taong ito ang kapangyarihan ng Diyos na tinatawag na dakila. And in verse 11, siya'y pinakinggan nila sapagkat sa loob ng mahabang panahon ay kanyang pinahanga sila ng kanyang mga salamangka. Now,
Ano pong ibig sabihin nito? In verse 11, sabi diyan, siya'y pinakinggan nila. Now in English, the same word, giving attention, ay ginamit po dito sa verse 11. Now, ang gusto ko pong makita ninyo is this. Bago po dumating si Felipe, meron ng isang tao na gumagawa ng mga magic. Although, hindi po siya galing sa Panginoon. Kaya lang akala ng mga Samaritans na si Simon ay galing sa Panginoon. Kasi nga, gumagawa siya ng mga tricks, magic tricks, kumbaga. Pero alam niyo po ba, kahit po sa maling taong iyon, okay? Kahit po sa maling taong iyon, ginamit po yun ng Panginoon. That's God's providence upang ihanda ang mga Samaritans na magkaisang makinig kay Felipe. Kasi naihanda na sila eh. Nakikita nila may isang tao, tapos merong dumating isang tao, nagpapagaling, nagpapakita ng tanda. So hindi na sila naging hostile. Hindi na sila naging kay Felipe. Kasi nga, diba, ang Samaritan at Hudyo ay may hidwaan. Pero hindi na sila naging maano kay Felipe. Kasi nga, bago dumating si Felipe, may isa ng tao na huwad. Hindi totoo. Huwad po siya. Pero that's God's providence. That is God's will. Upang ihanda yung mga tao, yung mga Samaritana, na makinig ng maayos kay Felipe. That is God's providence. Okay? You see, ang Panginoon po ang kumikilos sa lahat. Okay? Kaya tingnan nyo, verse 8, at nagkaroon ng malaking kagalakan sa lungsod na yun. They accepted the gospel without any hesitation. Kasi actually, dapat may hesitation kasi Samaritan sila eh. They do not believe. Di ba nga sa John chapter 4? Napag-aralan natin sa John chapter 4. Di ba? Ang kala nila, ang pagsamba ay sa Samaria, hindi sa Jerusalem. So, dapat magdedebate muna sila. Hindi dito eh. Hindi dyan. Pero why? Because meron na pong ginawa ang Panginoon to prepare their hearts. Okay? Now, marami pong example patungkol sa providensya ng Panginoon. Saul, kanina na pag-usapan natin. The Samaritan woman, na pag-aralan natin sa Bible study. Stephen, yung kamatayan ni Stephen ay God's providence upang mapalaganap ang magandang balita. Na-discuss natin yung kanina. Even po yung pag-uusig sa church, yung mga napag-aralan natin in the previous Sundays, di ba yung mga pag-uusig ay providensya ng Panginoon upang mapagpatuloy na may hayag ang salita. And even Jesus Christ. Ang kamatayan ni Jesus, isang bagay na kalunos-lunos, pero that is God's providence para sa kaligtasan ng bawat isang mananampalataya sa Kanya. And bago ako magtapos, let me give to you Joseph. Kilala niyo si Joseph? Si Joseph. Joseph ba yung taga-ano? Si Joseph, no? Si Joseph is anak ni Jacob. Okay? And siya yung ginamit ng Panginoon para hindi maubos ang mga Israelita. Kasi di ba nga po, napunta siya sa Egypt at siya ay naging isa sa mga pinakamataas na tagapamahala doon. And because of that, meron pong famine for 7 years ba? Ilang taon yon? Kaya pumunta ang mga Israelita doon sa Egypt at nakatagpo sila ng habag at nakakain sila and even binigyan sila ng lugar doon sa Goshen na tinatawag. Okay? Alam niyo ba saan nagmula yun? Alam niyo saan nagmula yun? Alam niyo saan nagmula yun? Bakit nangyari yun? Dahil sa isang makulay na coat. Nagsimula ang lahat dahil lang sa balabal na ibinigay ni Jacob kay Joseph. Hindi niyo tatandaan sa reading ninyo? Di ba nagalit ang kanyang mga kapatid kay Joseph dahil binigyan ni Jacob si Joseph ng isang balabal ba yung tawag doon? Basta yung coat na colorful. Because of that.
And napakaganda ang sinabi ni R.C. Sproul. Ano kayang mangyayari sa history kung hindi binigyan ni Jacob si Joseph ng colorful na coat? Kung walang coat, walang pagsiselos. Kung walang pagsiselos, hindi sana binenta ng mga magkakapatid si Joseph sa Midianite traders. Kung hindi binenta ng magkakapatid si Joseph sa mga Midianite traders, wala sanang pagpunta sa Egypt. Hindi sana makapunta sa Egypt si Joseph. Kung hindi nakapunta si Joseph sa Egypt, hindi niya sana makikita si Potiphar. Kung hindi niya nakilala si Potiphar, hindi niya sana makikita yung asawa ni Potiphar na grabe yung pagnanais sa kanya. Kung hindi niya sana nakita yung asawa ni Potiphar, hindi siya makukulong. Kung hindi siya nakulong, wala sanang interpretation ng dream nung dalawang nakulong din na alagad ng Pharaoh. Kung walang pag-i-interpret ng dream, hindi po sana siya mabibigyan ng posisyon bilang Prime Minister sa Egypt. Kung hindi siya nabigyan ng posisyon bilang Prime Minister sa Egypt, wala pong pagbabati sa kanyang mga kapatid. Kung hindi nagkabati ang mga magkakapatid, wala pong pagpunta ng mga Hudyo doon sa Egypt. Kung hindi po pumunta ang mga Hudyo sa Egypt, wala pong Exodus na mangyayari. At kung walang Exodus na mangyayari, wala pong Moses. Kung walang Moses, wala pong kautusan. Kung walang kautusan, walang propeta. Kung walang propeta, walang Kristo. It all started with just a simple, colorful coat. Pero that has a big part for your salvation. The Lord is working. The Lord is in control of everything. You see? That is the sovereignty of God. So, anong gagawin natin? Anong gagawin natin? Manatili lang po tayo na sumunod at mamuhay bilang Kristiyano. That's it. That's it. That's it. No? Mamuhay ka lang. No? Huwag mong isipin. Okay, let me go to application. Huwag mong isipin na, yun nga, sabi ko kanina sa music team, huwag mo isipin na yung, since ikaw na nagano, yung pagtatrabaho mo doon is hindi mo na mapagsisilbi ng Panginoon. Gaya nga nasabi ko kanina, kung ikaw ay nilagay ng Panginoon dyan, kung nagtatrabaho ka 6 times a week, 6 days a week, the will of God is gamitin ka upang mahiyag ang pangalan niya doon. Kung ang pamilya mo, merong mga hindi mananampalataya, sila'y matitigas ang ulo. It is the will of God upang hasain ka. Turuan ka na mas maging pasensyoso, mas maging mahalin, at mas mapagpanalangin. Kung meron kang pamilya na puro umaasa sa'yo, isang matanda, dalawang anak na nakaasa sa'yo, yung mga apo, inaasa sa'yo. Yan ay ginagamit ng Panginoon para sa kaluwalhatian niya. Ginagamit ka niya upang maging isang ehemplo sa kanila. Ihayag mo ang pangalan ng Panginoong Hesus sa kanila. Diba? Kung ikaw ay may kasama na isang matanda, huwag mong isipin na hinintay mo na lang kamatayan niya. Bakit buhay pa siya? Para ipahayag mo sa kanya ang pangalan ni Jesus hanggang buhay siya. Ipangaral mo ang katuruan at pag-ibig ng Panginoong Jesus sa kanya. Bakit meron kang isang asawa na hindi pa mananampalataya? Para ikaw maghayag sa kanya ng pag-ibig at tunay na pagbabago ng Panginoon sa isang taong hindi mananampalataya. Bakit mahirap? Bakit naghihirap tayo? You see, sa lahat ng sitwasyon ng buhay natin, we can give glory to God. Isipin lang po natin at tandaan natin na yun ay kalooban ng Diyos upang ilagay ka sa sitwasyon na yan. Bakit nagkita kayo ni Ate Jamie sa pier? It's not an accident. Bakit meron kang puso na makinig sa salita ng Diyos? Because that's the will of God. You see,
Sa lahat ng maliit na bagay, the Lord is working. So, kailangan lang natin gawin, mamuhay bilang isang Kristiyano. That's it. That's it. Let us pray. Panginoon, maraming salamat po sa pagpapakita mo kung gaano po kadakila ang iyong plano. Even sa kasamaan ng aming puso or sa kasamaan ng mga tao na sumusuway at even umuusig sa mga mananampalataya. It is your will, O God. It is your will. At isinasa katuparan mo ang iyong itinakda na. At ang lahat ng iyon ay para sa kapurihan at kaluwalhatian ng iyong pangalan. At para sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa iyo. Ang nagpapatotoo sa mga bagay na ito ay nagsasabi, oo, ako'y malapit nang dumating. Amen. Pumarito ka, Panginoong Yesus. Ang biyaya ng Panginoong Yesus ay mapasa mga banal. Amen at amen. So happy Lord's Day po. And thank you po sa inyong time. See you po ulit next Sunday. And bukas, meron po tayong mga Bible study. So, God bless. Thank you.